Madalas daw kasing nagiging boring ang out of town nila kapag silang dalawa lang ni Rico. Isang araw, bago umalis papuntang resort, nang may pumasok na kapilyuhan sa isipan ni Rico. Sa tulong ng doktor na kaibigan niya, ay tinuruan siya nito ng bagay na pampagana ng babae para sa usaping pampainit sa kama. Matagal nang gusto ni Rico na maka-score kay Monica. Pigil na pigil ang gigil niya sa nobya dahil matatag ito pagdating sa pag-iingat nito sa sarili. Hindi na niyang mahintay ang gabi ng kanilang kasal. Kaya halos liparin ni Rico ang daan papunta sa pharmacy para bumili noong kakaibang gamot na inireseta ng kanyang kaibigang doktor na ipapainom niya sa nobya niya para mabitiwan na noon ang mahigpit na pagpipigil sa sarili. Wala naman siyang nakikitang masama sa kanyang gagawin, lalo at ilang linggo na lang naman ay ikakasal na sila ni Monica. Bale, parang ina-advance niya lang ang pagkiklaim sa bagay na maaangkin niya rin after ng kasal nila. Kinabukasan, alas 6 pa lang ng umaga ay umalis na sina Rico, Monica at Cholo. Sakay ng kotse ni Rico. Magkatabi sa unahan sina Rico at Cholo. Mas pinili ni Monica maupo sa likuran dahil gusto niyang mahiga habang nasa biyahe. Walang kamaray-malay si Monica sa plano ng kanyang pilyong fiancé. Maging si Cholo ay walang ideya sa planong gawain ni Rico. Masaya silang nagkukwentuhan sa unahan habang dahan-dahan lang ang takbo ng sasakyan. Makalipas ang mahaba-habang biyahe ay narating nilang tatlo ang isang napakagandang beach resort. Tuwang-tuwa na bumaba si Monica. Hinubad ang suot na tsinelas at malayang naglakad sa puting buhanginan. Napakaganda ng magiging asawa ko, tol, at napakaswerte ko sa kanya. Dahil ako lang talaga ang una at huling lalaki magpapaligaya sa kanya. Wika ni Rico. Oo naman, tol. Bihira ka na makatagpo ng kasing ganda niya tapos maingat pa sa sarili. Sagot ni Cholo. Pasimpleng sinusulyapan ni Cholo ang napaka-sexy na katawan ni Monica. Naniniwala din siya na buo pa talaga ang dalaga. 2 kwarto ang kinuha ni Rico. Isa para sa kanila ni Monica at ang isa naman ay para kay Cholo. Matapos ayusin ang gamit ay sabay-sabay nang kumain ng almusal ang tatlo. Pagkatapos mag-almusal ay nagbihis na si Monica. Suot ang red two-piece niyang swimsuit ay halos lumuwa ang mga mata ni Rico sa alindog ng nobya. Si Cholo naman ay iwas na iwas tingnan ang dalaga. May pakiramdam siya na iniinggit siya ni Rico. Pinagtitinginan ng mga turistang kalalakihan si Monica. Pero parang baliwala lang iyon kay Rico na pagpiestahan ng mga mata ng ibang kalalakihan ang katawan ng nobya nito. Nagbihis din sina Cholo at Rico. Nakaboxer lang si Cholo, pero ang lakas ng dating nito. Marami sa mga kababaihan sa resort na yon ay napapatitig sa magandang katawan ng binata. Palihim na nagmamasid si Monica. Di niya alam kung bakit naiinis siya sa mga babaeng kumakatitig sa katawan ni Cholo. Ay parang tutulo na ang lawi ng mga ito. Hi, kumusta ka na, Cholo? Tanong ni Monica. Nasa isang upuan si Cholo, nakahiga at nagbibilad sa araw. Nagpaalam sandali si Rico para kumuha ng maiinom.
Okay naman. Ganun pa din, wala naman nagbago. Sagot ni Cholo. Ni hindi man lang nito tiningnan si Monica. Napabuntong hininga ang dalaga. Sa totoo lang, unang sulyap pa lang niya sa bar noon kay Cholo ay nagustuhan na niya ito. Napakalinis kasi nitong tignan at maganda talaga ang katawan. Isa pa sa nagustuhan ni Monica sa binata ay ang pagiging shy type nito. May girlfriend ka na ba? Muling tanong ni Monica. Baka may kapatid ka pang babae. Pwede na. Pwede na ako magka-girlfriend, sagot ni Cholo. Hindi na nagawang sumagot ni Monica. Nakita na niyang parating na si Rico. Tila may pagdududa naman sa mga mata ni Rico. Naabutan niyang nakatunghay si Monica sa kaibigan niyang si Cholo. Inom ka muna, tol. Sulitin na natin ang ilang araw natin dito. Wika ni Rico. Inabutan ng isang basong juice ni Rico ang nobya. Habang kay Cholo naman ay isang bote ng beer. Mamayang gabi na natin i-reserve ang pag-iinom natin, tol. Mas masarap uminom habang nasa harapan ng bonfire. Wika ni Cholo. Kinagabihan ay magkakaharap sila Rico, Monica at Cholo. Madami pang turista sa paligid ng mga oras na yon. Nag-umpisa nang uminom sina Rico at Cholo ng isang brandy at ang chaser nila ay Red Horse. Hinay-hinay lang, tol, baka malasing ka agad. Hindi ko kayang ubusin to. Wika ni Cholo. Nasa kalahatian na sila ng pag-iinom nang yayain na ni Rico sina Monica at Cholo. Nasa loob ng kwarto nila ni Monica sila nagpatuloy ng pag-inom. Sa kwarto na natin ituloy ang pag-inom, tol. Mas safe tayo doon kahit malasing pa tayo. Wika ni Rico. Nakadami ka na, babe. Tama na yun. Sagot ni Monica. Ngunit hindi nagpapigil si Rico. Naglabas pa ulit ito ng ispang brandy at Red Horse. Tinagayan ni Rico si Monica. Isang shot ka naman, babe, para sa nalalapit nating kasal. Wika ni Rico. Walang kamalay-malay si Monica. Naroon na ang tinunaw na gamot na pampainit ng katawan na inilagay ni Rico. Okay, babe, sabi mo eh. Pero last na to, ha. Ayokong malasing. Madali ako magsuka. Oo, sige. Yan lang, wala nang kasunod. Wika pa ni Rico. Cheers! Tol, para sa pagkakaibigan natin. Wika ni Rico. Sunod-sunod na paglagok ng brandy ang ginawa ni Rico. Gusto niyang magkondisyon ng gusto ang kanyang katawan. Tiyak na mapapalaban siya mamaya dahil siguradong magwawild si Monica gawa noong gamot na inilagay niya doon sa isang shot ng alak. Tila ginagawang tubig ni Rico ang pag-inom noong brandy at may chaser na pang Red Horse in can. Tama na yan, tol, lasing ka na. Wika ni Cholo. Hanggang sa nakaramdam na ng pagkahilo si Rico. Umiikot ang kanyang paningin. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nakatulog si Rico. Samantala, hindi naman mapakali si Monica sa kinauupuan. Tila may kakaibang init siyang nararamdaman. At noon lang siya nakaramdam ng ganoon katinding pag-iinit sa buong buhay niya na tila ba gusto niya nang gawin ang bagay na hindi niya pa nagagawa sa buong buhay niya. Napansin naman agad ni Cholo ang kakaibang ikinikilos ng dalaga, kaya nagpaalam na siya dito. Punta na ako sa kwarto ko, Monica. Ikaw nang bahala sa kaibigan ko. Wika ni Cholo. Pero nagulat siya noong tumitig sa kanya si Monica na kakaiba ang kislap ng mga mata. Hindi, Cholo. Hindi ka aalis. Minsan mo na akong binigo noong una tayong nagkakilala.
Hanggang ngayon ba naman ay bibigoin mo pa rin ako? Wika ni Monica at sinugod na si Cholo. Gustuhin mang tumanggi pa ni Cholo pero nadala na din siya ng espiritu ng alak. Kaya naman naganap ang isang pagtataksil na hindi kailanman naisip na magagawa niya kay Rico. Madaling araw na nang lumipat sa kanyang kwarto si Cholo. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Lalo na sa kakaibang pagka-agresibo ng dilag na kilala niya naman sana na isang mahinhin at malakas ang kontrol sa sarili. Nakatulog na lang si Cholo na iniisip pa rin ang mga nangyari sa kanila ni Monica na hindi niya maipaliwanag. At ginawa nila yon mismo sa harapan ni Rico habang mahimbing ang tulog noon at parang papaalis na barko kung makahilik. Umaga na nang magising si Rico. Hawak-hawak nito ang kanyang ulo. Nasa tabi niya si Monica. Mahimbing pa rin itong natutulog. Hanggang sa natuon ang pansin ni Rico sa bedsheet. Meron siyang namataan na natuyong dugo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Rico. Bakit wala siyang naalala sa nangyari? Pinagmasdan niyang mabuti si Monica. Napakaganda nito kahit tulog. Hindi na pinag-usapan pa ni Rico at Monica ang tungkol doon. Inisip niya na baka nagawa niya nga ang plano niya pero hindi niya lang maalala dahil sa sobrang kalasingan. Ayaw niya ring kumprontahin si Monica dahil baka magbisto pa na siya ang naglagay ng gamot. Mas lalong magagalit sa kanya ang dalaga. Muli nilang itinuloy ang kanilang masayang paliligo sa dagat noong kinahapunan. At noong mag-inom sila ay beer na lang at hindi na nagpakalasing. May kakaibang tinginan sina Cholo at Monica. Pero hindi nila pinag-uusapan ang nangyari noong nakaraang gabi. Sumapit ang ikatlong araw nila, doon ay nag-out na nga sila noong 12:00 ng tanghali. Nagpasalamat si Cholo sa dalawa noong ihatid siya nito sa kanilang bahay. Bago na nagtuloy sa pag-uwi ang dalawa. Lumipas ang 2 linggo at idinaos na ang kasal ni Rico at Monica. Isang umaga, nagising na lang si Monica na masama ang kanyang pakiramdam. Naduduwal siya. Hanggang sa bigla niyang naalala ang nangyari sa kanila ni Cholo. Bumili agad ng pregnancy test si Monica at positive nga ang resulta. Inisip niya na lang na sana wala silang nabuo ni Cholo at kay Rico ang bata kanyang dinadala para walang magiging problema. Magiging daddy ka na, babe, wika ni Monica habang nag-aalmusal sila ni Rico. Biglang napahinto sa pagsubo ng kutsara si Rico. Bakit ganun ang pakiramdam niya? Para bang wala siyang excitement na nararamdaman. Ganun ba, babe? Sa wakas, magkakaanak na din tayo, wika ni Rico. Pero wala siyang masidhing kaligayahan na nararamdaman sa puso niya. Nakarating sa kaalaman ni Cholo ang pagdadalang tao ni Monica. Tahimik siyang nagdiwang dahil iniisip niyang maaaring siya ang ama ng batang yon. Matuling lumipas ang mga buwan. Dumating na ang pinaghihintay ng lahat. Nanganak ng malusog na batang lalaki si Monica. Kamukhang kamukha ito ni Cholo. Napaisip ng malalim si Rico. Bakit halos wala man lang namana sa kanyang anak nila ni Monica? Matangos ang ilong ng bata na medyo chinito. Samantalang siya ay hindi. Singkit at malaki ang ilong. Pero binaliwala na lang niya ang bagay na yon.
Ang mahalaga ay malusog ito at mukhang bibo ang bata. Dahil sa pagiging busy ni Rico sa trabaho at palaging nasa out of town, kaya hindi na niya naasikaso ang kanyang pamilya. Lalo na ang pangangailangan ng kanyang magandang asawa. Kaya naman, nagkaroon si Monica ng pagkakataon na kausapin ng palihim si Cholo. At doon nagsimula ang madalas nilang pagkikita ng palihim upang gawin ang bagay na alam nilang pareho na mali. Pero doon sila masaya. Mas lalo pang naging masaya si Cholo noong sabihin sa kanya ni Monica na siya ang ama noong anak ni Monica. Isang gabi noon, nagulat si Monica nang magpaalam si Rico sa kanya na pupunta sa ibang bansa. Baka 3 months lang ako doon, babe. Ikaw na munang bahala sa lahat wika ni Rico. Tumango naman si Monica at may isang bagay siyang naiisip. Hindi siya nalulungkot na aalis ang asawa. Sa katunayan, masaya pa siya dahil magkakaroon siya ng maraming pagkakataon para makipagkitang muli kay Cholo. At kapag nagkikita sila, ay kasama niya rin ang anak niya dahil kasama rin yon na gustong makita ni Cholo. 2 linggo pa lang sa Amerika si Rico. Pero may nakilala na agad itong isang magandang dalaga, half Filipino at half American. Kaya madali rin silang nakapagpalagay ng loob hanggang sa tuluyan na nga silang nagkaroon ng relasyon ng babaeng yon na ang pangalan ay Jasmine. Naging pampalipas oras niya si Jasmine dahil sa totoo lang ay may hinihintay siyang babae na manggagaling sa Pilipinas at ito talaga ang dahilan ng pagpunta niya sa Amerika. Isang gabi, katatapos lang makipag-usap ni Rico sa isang detective, kaya tinawagan agad niya ang kaibigan niyang si Cholo. "Tol, kamustang mag-ina ko?" tanong ni Rico. "Ayos lang naman sila, tol. Ikaw dyan, kamusta? Kailan uwi mo? Palagi kang hinahanap ng anak mo," sagot ni Cholo. Saglit na natahimik sa kabilang linya. "Matatagalan pa ako dito, tol. Kung gusto mo, tol, sa'yo na si Monica at ikaw na munang bahala sa mag-ina ko," sagot ni Rico. Alam na ni Rico na kasalukuyang magkatabi sa isang hotel sina Monica at Cholo. Narinig din ni Monica ang usapan ng dalawa dahil naka-loudspeaker ang cellphone ni Cholo. "Ha? Anong ibig mong sabihin, tol? Bakit mo ibinibigay sa akin ang mag-ina mo?" Garalgal na tanong ni Cholo. "Alam mo nang ibig kong sabihin, tol. Alam ko na matagal nang naging sayo ang asawa ko. Alam ko din na hindi akong ama ni Baste. Sa akin lang ikinasal si Monica, pero nauna na kayong nagpakasaya sa resort, di ba?" Galit na tanong ni Rico. Nanlaki ang mga mata ni Monica sa narinig. Bigla itong namutla at napabangon mula sa pagkakahiga. Hindi agad nakasagot si Cholo. Ramdam niya ang hinanakit sa boses ng kaibigan. Naalala niya lahat ng masasaya nilang pinagsamahan. Napabuntong hininga siya at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ko, tol. Alam kong hindi ko deserve ang forgiveness mo, pero humihingi pa rin ako ng tawad. Handa akong harapin ang ginawa ko," sagot ni Cholo. "Ang magagawa mo lang para sa akin ay alagaan mo mag-ina ko. Wala nang dapat makaalam sa tunay na sitwasyon dahil ayokong masira ang image ng pamilya ko." Hindi na nagawang magsalita ni Cholo dahil ibinabanan ni Rico ang tawag. Ipinaubaya nga sa kanya ni Rico ang mag-ina nito, pero habang buhay naman na magiging patago ang relasyon nila ni Monica. Maging ang pagiging ama niya kay Baste ay palihim din.
Samantala, napakuyom ng kamao si Rico at sunod-sunod na lumagok ng alak. Alam niya na magkasama sina Cholo at Monica. Matagal na niyang pinasusubaybayan ang dalawa sa hired detective na kinuha niya. Ilang sandali pa ay tumunog ang doorbell sa bahay na nabili niya. Inayos ni Rico ang kanyang sarili at binuksan ng pinto. Isang matangkad at magandang babaeng Pilipina ang nasa harapan niya. Ngumiti ito ng matamis sa kanya. Nag-init agad ang pakiramdam ni Rico. Hinila niya agad papasok sa loob ng bahay niya ang babae. Siya si Chloe, ang kanyang sekretary. Di nagkakalayo ang ganda ni Chloe kay Monica at mas bata pa ito. Walang sinayang na sandali si Rico. Sinulit niya ang bawat segundo na kasama niya ang bunsong kapatid ni Cholo na si Chloe. Sige lang Cholo, magpakasawa ka sa asawa ko at ako naman ang bahala sa pinakamamahal mong kapatid. Makahulog ang bulong ni Rico sa kanyang sarili. 2 taon na niyang sekretary si Chloe bago pa sila ikasal ni Monica ay tinanggap na ni Rico ang dalaga. Lalo pa at nalaman niyang kapatid ito ng BFF niyang si Cholo. Hindi alam ni Cholo at mga magulang nito na siya ang boss ni Chloe. Nung una ay walang plano si Rico na pakialaman si Chloe. Kahit alam niya na malaki ang pagkakagusto nito sa kanya. Pero iginalang niya ito alang-alang sa pagkakaibigan nila ni Cholo. Pero nang malaman niya na tinraidor siya ng kaibigan at sarili niyang kasintahan, ay palihim na niyang niligawan si Chloe. Hindi siya pinahirapan nito. Alam din ni Chloe na mag-best friend si Rico at Kuya Cholo niya. Kilala din ni Chloe ang asawa ni Rico na si Monica. Pero hindi alam ni Chloe na may relasyon ang kuya niya at si Monica. At lalong hindi alam ng dalaga na pamangkin niya ang gwapong bata na minsan ay bisita ni Rico sa opisina. Honey, siguraduhin mong mananatiling sikretong lahat na ito Alam mo nang ibig kong sabihin. Wika ni Rico. Tumango naman si Chloe. Masyado niyang mahal si Rico kaya naging sunod-sunuran siya dito. Tanging tadhana na lang ang makakapagsabi sa magiging kapalaran ng bawat isa sa kanila. Ayon my loves, kakaiba at nakaka-tense ang kwento natin ngayon. Ang temptasyon at kasalanan ay narayan lang. Madalas, inaabot sa atin ang sitwasyon yan. Nasa atin kung susunggab ba tayo sa isang kasalanan kapalit ng saglit na kaligayahan. At ang sinasabing minsan lang gagawin ay nauuwi sa paulit-ulit na maling gawi. Kaya hanggat kaya ay umiwas at isipin kung ano ba talaga ang mahalaga. Ang saglit na kaligayahan o ang ilang taong tiwala na binuo ng mahabang panahon. Hanggang dito na muna tayo uli my loves. Magsama-sama tayong muli sa iba pa nating mga paparating na kwento. Take care my loves and bye-bye!